Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Sabi ni Jesus, habang nakita ng mga tao, sabi niya, sila ay parang pastol, parang tupa, walang pastol, naawa sa kanila. The human side of Jesus, it is feeling pity, naawa. Ito po ay isang gift mula sa Panginoon kung tayo din naranasan ganyan. Feeling naawa. Pero si Jesus para sa kanya, feeling naawa lang, hindi sufficiente. Dapat may gawa. I-translate ang feeling naawa sa gawa. Maraming tao feeling ng awa, feeling pity, pero hanggang doon lang, walang magagawa, walang ginagawa sila. Ganon ang mga Pariseo. Nakita ang kailangan mga tao pero hindi sila ginagawa. Dahil para sa kanila ay sila po ay mga banal, matuwid ng tao, wala sila makasalanan, at sila ding hining kailangan. Pero kay Jesus iba, siya ay Panginoon, totoo at tao totoo. Kaya nga bilang isang tao, he feels the pity. He feels naawa. So Jesus teaches them, teaches and directs them. So mga kapatid, ang pananampalataya, ang walang gawa ay patay. Faith without action is dead. Dapat i-translate natin ang pananampalataya sa gawa. For what? Magsisimba tayo araw-araw o tuwing linggo, pero nandiyan na lang. We listen to the Word of God, dapat i-translate, make it flesh in us. Hindi pwede narinig tayong salita ng Diyos araw-araw, pero walang gawa. Dapat ang salita ng Panginoon maging karne o katawan, maging flesh in us. Yung ang i-translate ang pananampalataya sa gawa. Tayo mga Kristiyano, lalo-lalo mga Katoliko, tayo hindi na kailangan i-memorize ng Biblia lahat. Oo, kailangan. Kung kaya mo, i-memorize mo. Pero hindi. Ang importante ay gawa. Hindi lang memorize yung Bible, pero walang gawa. Dapat i-memorize ang Bible, pero kasabay sa gawa. Kaya nga sinabi ni St. James, Santiago, sinabi niya, ang pananampalataya walang gawa ay patay. Dapat ang pananampalataya i-translate natin sa gawa. So mga kapatid, importante dalawang bagay dito sa gospel natin. Ang kailangan pahinga. Kailangan rest. Resting is like a recharging. Ang katawang natin ay hindi robot. Ang katawang natin ay hindi ang static being. Ang katawang natin ay dynamic being. Alive po iyon. Kailangan din pahinga. Kaya nga si Jesus, sinabi niya mga apostol,
Okay, go to look for a place to take a rest. Dahil pagod na kayo, maraming trabaho, kailangan kayo magpahinga. Ganon din mga kapatid, kailangan din pahinga. Hindi puro trabaho ng trabaho, pero pahinga kasama ng Panginoon. Yung importante. Yung pangalawa ay trabaho. Trabaho ay isang expression ang pananampalataya natin. Kaya mga kapatid, ang dalawa po importante. Prayer, find time to pray, at rest and to work. Kaya nga mga mongha, yung mga sabi nila ay ora et labora. Prayer and working. Prayer is resting of body and soul. And we work, it is physical. So mga kapatid, dapat dalawang aspekto ito importante. Prayer, pahinga, at trabaho. Sana i-balance tayo yung dalawang aspect nito. Sana tayo, kung ganon, i-rest and prayer and trabaho, become an effective person. Kung purong trabaho, we will be run out of energy. Puro prayer lang, walang gawa, ay patay din. Dapat dalawa ay importante po. I-balance at i-combine.